Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topic. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa nalalapit na impeachment trial ni Sara. So hindi ko lang alam kung gaano karami sa inyo ang nakakapuna na ako sa obserbasyon ko itong impeachment case ni BP Sara ay parang ika nga ginagawang diversyon ng kung sino para ika nga malimutan natin lahat, ika nga, o wag na tayong mag-usisa dito sa mga nagaganap na korupsyon, lalong-lalo na sa flood control project. Bakit kanyo? Kung napapansin nyo, itong mga nakakaraang araw ay padalang ng padalang ang ika nga balita patungkol sa development ng mga kaso o itong mga personalities na involved sa flood control project at parang hindi na nadadagdagan itong mga sangkot sa maituturing na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa, dahil alam naman natin na trilyon-trilyong piso ang ninakaw ng sabihin na natin mga politikong sangkot dito sa flood control project. Bakit pa natin titipirin? Hindi naman natin pwedeng ilokohin, hindi ho ba, ang mga amo natin, mga kababayan natin. So naisip ko lamang na mas tinututukan ngayon. Alam ko na lagi nyo naman napapanood sa mga balita na nakasentro ngayon ang atensyon ng media, ng mass media, ng mainstream media at maging ng social media dito sa magaganap ng impeachment trial ni BP Sara. So naisip ko, bakit ganun? Di ba? Bakit hindi tayo nakakabalita man lang ng mga kapares niyan? Kakasuhan daw si Representative Martin Romualdez, inaapura daw o inaasikaso yung pagpapabalik kay Representative Saldico, at may mga may mga revelasyon itong mga dating nagtrabaho, naglingkod, mga di umano ay nagdala ng mali-maletang salapi sa mga politiko na dating empleyo o dating empleyado ni dating Representative Saldico. So paunti ng paunti yung mga balita, yung mga updates dito sa kaso na to, at nakafocus ang yung atensyon ng media, ng gobyerno kay BP Sara. So naisip ko, July mag-uumpisa, hindi ho ba? July 8, July 9, doon naka-schedule ang pag-uumpisa ng impeachment trial sa Senado. Pero naisip ko, magmula July, kasi sinabi nila aabutin daw ng mga 3 buwan humigit itong pagdinig sa kaso ni BP Sara sa impeachment trial niya. Kung bibilangin po natin, mga amo, kung hanggang kailan matatapos ang paglilitis na to, matatapos ito July, August, September, pag minamalas-malas October, November. Mga amo, kung para sa kaalaman ninyo, pagdating ng mga September, October, halos patapos na ang tag-ulan nun. At alam naman natin na may Super El Nino na nagaganap ngayon, at mga ganung buwan ay mararanasan na natin ng todo-todo yun. Kung mapapansin po ninyo, sinasabi, ito parang na rin to, weather advisory na rin to para sa lahat. Sinasabi ng mga eksperto na itong taon na to, itong panahon ng tag-ulan natin na to ay
mababa sa pangkaraniwan ang maaari nating maranasang mga pag-ulan o mga bagyong maaaring dumaan sa ating bansa. At kani-kanina lamang ay naibalita ng mga nangangasiwa ng ating dam na mababa ang level ng tubig natin. Around 162 sa Angat Dam, kung hindi ako nagkakamali. At patuloy pang bumababa. So, kung mababawasan ang mga bagyo na maaaring dumaan dito sa ating bansa, manganganib ang ating water supply. Hindi ho ba? Sa taon na to at sa susunod na taon. Pero, sinabi rin ng mga eksperto na kung meron man nadadaan sa ating bansa ay talagang malakas dahil syempre kailangan ng init ng bagyo para ika nga ma-develop. So, most likely makakatikim ang ating bansa ng isa o dalawang malalakas na bagyo itong taon na to. Pero sa panahon ng September, halos patapos na ang bagyo season nun. Hindi ho ba? At ang impeachment trial ni BP Sara ay matatapos ng mga ganung buwan, September, October, November. So parang lumalabas nito ay syempre July. May mga bagyo tayo o may mga pagbaha tayong mararanasan dyan kahit simpleng ulan lang kasi ini-enhance daw ng El Nino ang ating habagat. So marami pa rin mga lugar sa ating bansa ang makakatikim ng baha at alam naman po natin na kapag ka nakaranas ng pagbaha ang isang lugar, siyempre bumabalik tayo dun sa mga alaala ng flood control. Hahagilapin natin kung ano na ba ang development. Parang lumalabas nito, nagagamitin nila kung sino man kung sino man. Well, sabihin na rin natin, malamang administrasyon ang gumagawa nito dahil sila ang umuusig Gagamitin nila itong impeachment trial ni BP Sara para ang atensyon ng tao ay malihes at matutok. So, iyan ang nakikita nating senaryo. Hindi ho ba mga amo? Hindi sa pagkampi kay BP Sara, dapat litisin siya para malaman natin once and for all kung ika nga talagang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Diba, sinabi nga ni Yusek Claire Castro, kay maliit o malaki ang ninakaw ng isang opisyal pag nanakaw pa rin yan. So dapat malaman natin kung talagang totoo yan. Pero sinabi ko rin noon sa mga dati kong video, hagilapin nyo na lamang, tuntunin nyo na lamang na umaasa ako na hindi naman ganun katagal. Hindi ho ba? Kahit sabihin na natin araw-araw na nila gawin ang impeachment trial para lang mapabilis. Siguro pinakamatagal na niyan mga isang buwan o isang buwan kalahati. Magkakaroon na ng resulta. Nang sa ganun, makatutok naman ang ating Senado, ang ating Kongreso sa mga dapat nilang pagtutukan ng pansin ngayon dahil may El Nino pa rin tayong dadaanan. At manganganib ang ating agrikultura, ang ating food security, ang ating water reserves. Maaaring tamaan tayo at malaki ang porsyento na tamaan ng tagtuyot ang buong Pilipinas. Alam naman natin kapag tagtuyot, walang tubig, walang pagkain, meron man mataas ang presyo, dapat matapos itong impeachment case ni BP Sara sa pinakamaaga na panahon. Dahil kung pinoproject ng mga eksperto na aabutin o sinabi naman ng Senado mga 3 buwan o humigit, ganoon din ng House of Representatives, yung kanilang representante, yung kanilang mga prosecutors, mga ganong katagal daw aabutin ang paglilitis. Mapapansin din natin sa dami ng ebidensya na ipinresenta at mga mga testigo na iniimbitahan
napakarami namang masyado. Hindi ho ba? Yung mga testigo nga, halos wala nang direktang may kinalaman sa mga ikinakaso kay BP Sara. Pero parang pinayagan din yata ng impeachment court na i-accommodate itong mga witnesses na to, kung ano pa yung mga ebidensya na sa tingin ko, hindi man ako eksperto, hindi man tayo nakakaintindi masyado ng trial proceedings, mga pagsasubmit ng ebidensya, para bang medyo malayo na. Hindi ho ba? Parang malayo na ron sa mga kaso na isinampa laban kay BP Sara. Pero magkaganon man, sige, pagbigyan natin. Wala tayong alam Pero ang sanang ipinapakiusap ko noon pa, wag naman ganun katagal. Kasi nakakapagduda na parang ang gustong mangyari ngayon ng ating Senado, ng ating House of Representatives, na ang atensyon ng tao ay mapirmis lamang dito sa impeachment trial na to, nagagastusan. Tandaan niyo po, hindi libre ito. Pera po natin ang gagastusin para maumpisahan itong impeachment trial na to, at daang milyon ang uubusin nito. So, uubos tayo ng napakalaking halaga para lamang malihis ang atensyon ng tao sa dapat na pinagtutuunan ng pansin ng ating Senado at ng ating Kongreso. So, hindi ko na rin maialis sa mga tao na isipin na talagang halos lahat, hindi ho ba? O karamihan sa ating mga politiko talaga ay involved dito sa mga korupsyon. Hindi lang flood control, hindi ako naniniwalang flood control lamang ang napagkunan ng korupsyon. Marami pa yan. At isa-isang lumulutang yan. Hindi ho ba? So, noong ko na rin sinasabi na talagang kapalmukha na, hindi ho ba, kapalmukha na tinatanggap ng ating mga politiko ang kahihiyan para lamang maisalba nila ang kanilang mga sarili sa tiyak na kapahamakan, hindi ho ba? Dahil alam naman nila na kapag sila ay na-convict o naparatangan direkta naparatangan na talaga na involved sa korupsyon, maaari silang makulong at yung mga ninakaw nila ay siguradong babawiin ng Estado. So, sa nakikita ko, ito ang isa sa pinakamabisang paraan. Sa bagay, kung ako man ang nasa side nung mga nagnakaw, lahat ng maaari kong magawa para lang maiiwas ko bilang isang involved. Kunwari bilang isang involved dito sa korupsyon na to, hindi ba? Lahat ng aking resources, lahat ng aking kapangyarihan, kahit nasabihin mo nang lumabas na talagang sinungaling na ako, ididiin ko itong tao na to. Hindi ba? Ang atensyon ng tao, ililihis ko sa kanya para malihis sa akin. Hindi ba? At nakikita ko rin po, bagamat sinabi ko noon na maliit ang porsyento na makonvict si BP Sara dito sa impeachment trial na to, sa nakikita ko po, hindi ho ba? Sa nakikita ko po na sitwasyon ngayon, maging ang mainstream media, yung mga kilalang mga personalities, ay parang nakapanig pa, hindi ho ba, dito sa mga tao na to, dito sa mga nagnanais na mapagtakpan itong malawakan at patuloy na nagaganap na nakawan sa ating bansa. So kaya hindi tayo mapagkatiwalaan ng ibang mga bansa, yung mga nag-i-invest sa atin, ayaw nilang mag-invest ngayon sa ating bansa dahil natatakot sila na baka manakaw lamang yung mga pera na kanilang i-invest sa atin, at alam naman nila
sa dulo ng lahat, ang magbabayad nito ay ang mga pangkaraniwan tao na kagaya natin. Ayaw nilang mangyari yun. So, walang investment na pumapasok. At ang inaatupag lamang ng ating gobyerno ngayon ay kung papaano maididispatcha si BP Sara. Ngayon, kung ididispatcha nyo na rin lang naman si BP Sara, gawin yung totoo. Di ba? Talagang walang pagdududa na talagang nagkasala siya. Pero, kung sa kabila ng ipipresenta ng prosecution ng mga ebidensya at testigo at lalabas na malata ang kanilang mga akusasyon at lalabas lamang na hearsay at kasinungalingan at hindi nasususugan ng ebidensya at ikukonvict pa rin nila, sa tingin ko hindi nila maibabagsak ang isang BP Sara. Di ba? Tandaan ninyo, hindi ang Korte Suprema, hindi ang ating konstitusyon ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Ang pinakamataas na korte sa ating bansa ay ang Court of Public Opinion. Yan ang pinakamataas. On papers, Korte Suprema. Susunod tayo dyan. Pero pakatandaan po natin na kapag ka ang Court of Public Opinion ang nagdesisyon, susunod lamang ang Korte Suprema. Dahil takot din ang Korte Suprema sa taong bayan. Hindi ba? Takot sila. Dahil takot silang mawalan ng trabaho, takot silang mawalan ng kapangyarihan. Dahil kaya nating alisin ang kapangyarihan ng kahit na sino, kahit ang presidente ng Pilipinas. Hindi sa ini-encourage ko ang tao na gawin yun. Pero ipinapaalala ko lamang po na hindi ang Korte Suprema at hindi ang konstitusyon ang pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Ang pinakamakapangyarihan ay tayong mga pangkaraniwan tao. Isipin nyo. Di ba? Kaya nating magsalba, kaya nating magpa-acquit ng isang taong nagkasala kung magkakaisa tayong lahat. Hindi ho ba? Kahit si Bongbong Marcos, kahit si Presidente Bongbong Marcos, pag nagkaisa ang Pilipinas, hindi siya makukulong. At hindi siya makakasuhan pag ginusto ng nakararaming Pilipino o halos ang buong masang Pilipino. Susunod lamang ang batas sa kanila o sa atin. Proven na yan. Proven. Di ba? Sabihin nila, hindi totoo yan. Ang malakas ang Korte Suprema. Ang malakas ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Kalokohan. Dahil kung malakas ang Korte Suprema at kung malakas ang ating konstitusyon, bakit napatalsik noon? Si dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Bakit napatalsik? Si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Dahil ginusto ng tao. Ginusto ng maraming Pilipino. May nagawa ba ang konstitusyon? Wala. May nagawa ba ang Korte Suprema? Wala. Yung bang mga presidente na natanggal, nakaapila sa Korte Suprema? Hindi. Diba? Yun lang isang patunay kung isipin ninyo. Kaya itong mga politiko na nagsasabi na makapangyarihan. Oo, makapangyarihan. Kapag ka ang majority ng mga Pilipino ay sinusunod ito o kinikilala ito. Pero pag dumating na sa dulo ng pasensya ang mga Pilipino, pansamantalang humihina ang Korte Suprema, pansamantalang hindi nasusunod ang konstitusyon.
dahil yon ang gusto na. Di ba? Sasabihin ng mga eksperto, mali ka, ganito. Oo. Pero makatandaan ninyo pag sinabi ng taong bayan na tama ako. Pag pinagkaisa ang taong bayan na sinabing tama ako, kayo ang lalabas na mali. Kapag maayos na ang ating bayan, babalik uli ang kapangyarihan ng Korte Suprema at ng ating konstitusyon. Pero kapag ang tao, ang mamamayang Pilipino, nasagad nyo na ang pasensya. Wala na kayong magagawa. Kayong mga nakaupo sa mga iniisip nyong mga posisyon na hindi pwedeng tinagin, nagkakamali kayo. Maling-mali kayo. So, dito ka na muna tatapusin ng video na to. At sa susunod ko pa po mga video, ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.